So, healthy morning, healthy afternoon, guys. Ako si Cypher Dane Concha. Isa ako sa magtuturo ng sales at good customer service para sa daily operation sa loob ng mall. And by the way, I am also a promodizer. Dati, sa loob ng mall, that's why I have a lot of experience na pwede kong i-share dito sa inyo. Start tayo. First, nagko-communicate ba ng maayos sa mga reports and concerns sa area? So, take notes. Ito ay kadalasang ginagawa through online. Ang pagbabahagi ng report sa group chat at pag-update sa group meeting o pag-informa sa mga supervisors ay mahalagang tungkulin na dapat nasa inyo. Bakit nga ba? So why? Ang unang-una, dito kami kumukuha ng update sa inyo at sa inyong branches. So kailangan alam nyo ang mga tamang pagbibigay ng reports and update. Hindi pwedeng nag-send ka lang tapos enough na. Ano ba dapat ang mga nakalagay pag nagsisend ng report? First is branch, tapos make sure ang date, kung kailan kayo nag-report, incomplete details dapat. Hindi pa kulang-kulang mag-report. Doon din kasi makikita kung anong klase kang makipag-usap as promodizer. So, dapat detalyado palagi. No? Next, may respeto ba sa mga nakakataas na posisyon? Take note. Dapat laging nagpapakita ng paggalang sa lahat, di lang sa nakakataas, pati na rin sa kapwa katrabaho. And laging nakasmile at pagyuko ng ulo sa tuwing may nakakasalamuhang tao or customer. No? So gaano nga ba kaimportante ang pagrespeto lalo na sa mga nakakataas na posisyon? Merong maraming paraan sa pagpapakita ng respeto. Pero ang pagbaba ng ulo or pagbaw ng kaunti is super effective sa loob ng supermarket. You wanna know why? Dahil ang pagbow ay hindi lang sign of respect, greetings, and submission. Ito din ay nagbibigay sa atin ng mataas na antas as promodizer. So next, hindi ba pamali-mali ang daily sales na pinapasa? Take notes, ito ay sagrado at hindi dapat pamali-mali dahil dito kumukuha ng basihan sa pag-deliver ng stocks. Dito din nakikita kung gaano kakarami ang iyong benta o nabebenta sa araw-araw. Yon. Ang daily sales ay isang uri ng report na kailangan nating mabigay ng maayos. Hindi kailangan matakot at baguhin kung ano ang report. Dapat kung ano ang bilang at kita mo sa isang araw, yun din dapat ang nasa report. May nagche-check ng daily sales at nakikita kung gaano kalakas magbenta sa malalakas na araw. No? Huwag baguhin o dagdagan ang isesend na daily sales dahil may monitoring tayo dito, no? Then dapat walang palyang pagsisend ng daily sales maliban na lang kung ikaw ay day off. Okay? So gaano ba kasagrado ang pagsisend ng daily sales? O dapat ba talaga daily makapag-send ng daily sales? So ito, para hindi mahirap at mas mapadali ang pag-send ng daily sales, every morning lang po tayo kailangan magbilang ng mga packs. The next morning ka na naman magbibilang para sa out ng packs sa daily sales. Pero kapag nalaman na panay ang malimos na pag-send ng daily sales at hindi tugma sa iyong actual stocks or sales, ikaw ay pwedeng isuspende o tanggalan ng duties or mas worse, matanggalan ng trabaho. No? So next, nagtatanong kung tama ba ang kanyang mga ginagawa sa area. Yun. Take note. Asking question is the source of all knowledge. Ika nga. So, may mga unwritten rules na kapag ikaw ay naka-duty na sa loob ng mall, may mga unwritten rules na malalaman mo lang kapag nasa loob ka na ng mall. So, may mga senaryo sa loob ng mall na kahit sa display area natin, tayo ay naaagawan ng area. So, tama bang magsumbong agad? O sino ba dapat ang unang lapitan para safe at sure na makukuha natin ng maayos at tama ang area? No? So, always ask sa mga
merong experience o sino mang pwedeng pagtanungan, no? May mga decision making din na kailangan mong panindigan, lalo na sa loob ng mall, kapag ito ay kailangan agad ng sagot. So kapag merong senaryo na ganyan, pwede mo agad ipaalam na ikaw mismo ang sasagot o sumagot sa mismong katanungan. Alright? Kung hindi ka sigurado sa ginawa mo o sa mga ginagawa mo, itanong mo sa iyong mga supervisors. Huwag pilitin o sarilihin ang mga unsure decision, guys. O gagawin pa lamang dahil meron po tayong 4 na supervisors at isang HR na pwedeng lapitan at pagtanungan, lalo na kapag sila ay nag-deliver. Dahil mas magandang kausapin o pag-usapan kung may tanong ka sa personal. Okay? Next, formal na tumayo para kumausap ng customer at maayos ang uniform. Eto guys, take note. The product is you. And just a reminder, the language of gesture is more effective than the spoken word. No? So may mga customer na nakabase sa katayuan o physical na appearance ng nagbebenta. So dapat kailangan mong ipakita para mapili ka. Okay? Ang formal na pagtayo ay isa din sa basihan kung ikaw ay magandang kausap o karapat-dapat bang kausapin. Next, dahil attractive ang ating display at binibenta, kailangan mo na lang tumayo ng maayos at maging formal sa mata ng mga customer. Be the product you're selling, no? Ang produkto natin ay isa sa mga nagbibigay lakas sa mga client. So why not be an example sa mga customer na dumadaan? Ipakita mo kung gaano ka kalakas, not just in mind, but pati na rin sa disiplina sa sarili. Okay? Next, ginagawa ba ang tamang pag-greeting sa customer? So guys, take note. We have our own script and greetings to our beloved customers. We always say healthy morning, ma'am, healthy afternoon po. And sa Candice naman, sweet morning, ma'am, sweet afternoon po. Yan. So dapat nakatono ang boses sa iyong mga sinasabi. So isipin mo kung paano mapapansin sa pamamagitan lamang ng pag-greet sa customer. So, nasa diskarte na yan kung paano mo baguhin ang tono ng iyong pananalita or tono ng boses. So, baguhin mo ang tono ng iyong boses sa pag-greet sa kanila. Kung kailangan masigla, taasan mo ng konti. Kung gusto mo naman ng formal, ibaba ng kaunti ang ulo, sabay greet at nasa mahinahon at sakto lamang ang boses. Yan. Next, nakangiti at positibo ang aura sa mga customer at sa ibang empleyado ng mall. Ito guys, good customer service. Take note, people lie, but auras never lie. So paano ba yun? Gumawa ka ng goal mo every day na kailangan mong ma-achieve. Sa pamamagitan nito, meron ka na ngayong inspirasyon para ilabas ang iyong positibong aura. Okay? So nakangiti kahit hindi pa nakakausap si customer ay isa sa mga sikreto kung bakit maraming naa-attract na customer. No? Kung gaano ka kapositibo kumita at makabenta, ganun din dapat ang mood natin at ang aurang inilalabas ng ating katawan, no? So paano ba 'yon? Simple lang. Start imuhang day with a simple greetings and smile sa mga katrabaho, no? And remember, kung meron kang problema, wag na wag mong dadalhin sa loob ng trabaho. Kung kaya mong iwan, iwan mo. Kung kaya mo ipamigay, ipamigay mo. Okay? Next. Tinatanong or nagtatanong ba sa customer sa tuwing may lumalapit na customer? Ito guys, take note. Always ask questions sa mga customer before sila ang magtanong. Okay? Sanayin ang sarili na magdala o magprepara sa mga pwedeng itanong sa lahat ng mga lumalapit na customer. So, sa pagtatanong ka lamang makakakuha ng sagot. So, kailangan mo lang makinig at maging observant. Okay? Hindi mo kailangan na palaging mag-explain sa tuwing may offer ka na produkto kay customer. Kailangan mo lang ng mga magagandang tanong na alam mong magugustuhan niyang sagutin. Okay? To our golden rules guys, meron tayong 4.
At isa dito ang pinaka-importante, ang ask question. Kasi dito nagsisimula lahat bago ka mag-offer o makaka-offer sa kanila. Okay? Next, pinapakita ang tamang body language sa customer para mas maging positibo ang usapan. Take note, again and again, the product is you. No? So nakadepende sa kilos at galaw ng ating katawan ang ating mga sinasabi. Kaya mag-ingat sa bawat galaw. Mas kapani-paniwala ang iyong mga sinasabi kung meron kang hand gestures, katulad ng ginagawa ko ngayon, o habang ikaw ay nag-e-explain, sinasabayan mo ng kamay. Okay? And gaano nga ba ka-importante ang body language at paggawa ng mga hand gestures sa tuwing may kausap na customer? Okay, ang body language ay nakakapagpataas ng self-confidence, self-esteem, at nakaka-attract ng maraming customer. Kaya mahigpit na pinagbabawal ang mga kung ano-anong mga extra galaw sa tuwing may kausap na customer. Dapat tayong matuto ng disiplina at i-improve ang ating katayuan as promodizer ng healthy habits. Okay? Next, nagamit ng pagbabago ng tono ng boses para maging masigla sa customer. Take note, changing your tone of voice while talking to the customer is also the key on building positive relationship with them. So, mas nakakakuha ng loob ang pagbabago ng tono ng boses, no? Nakakagawa ng magandang koneksyon sa kausap at customer, no? Mas nakakapaniwala kapag meron kang pagbabago ng boses, no? Convincing, no? Ang pagbabago ng tono ng boses ay isa sa mga talento ng mga salesperson. So, one of the reason nga no gina-change ang tone of voice or tono nato sa pag-istorya is to convince para makuha ang salig or comfortable ni customer. Nganong gina-change ang tono sa pag-istorya? Kay para mas mugaan ang paminaw ni customer ug maging komportable siya sa tuwa. We need to accept them and show them we are welcoming kumbaga, no? Next, maalam sa mga gagawin kapag may tanong ang customer. Ito, take note, product knowledge, no? So, first, dapat alam mo kung ano at para saan ang iyong produkto. Ikaw mismo ang may mas alam ng iyong produkto. Dapat walang tanong na hindi mo masasagot kapag may tanong si customer tungkol sa produkto mo. Lahat ng customer ay maaaring magtanong, kaya sanayin at paghandaan ng mga pwedeng itanong ng customers. Okay? Gumawa ng mga linyahan o sagot na kadalasang paulit-ulit na itinatanong sa iyo. So maging prepared, maging preparado ka. Ang product knowledge ay ang pagkamaalam mo sa lahat ng aspekto ng produkto. Katulad na lang kung saan ito pwedeng gamitin, kung saan ba ito nanggaling at kung ano-ano ang mga pwedeng makuha sa mga produktong binibenta. Lahat ng mga nasa operation o kumakausap ng customer, kailangan meron ito. Okay? Dahil ang kakayahang ito, dito nakadepende ang sales o kita ng branches na panghahawakan mo. So sa lahat po ng magiging station o magkakaroon ng sariling area, focus po tayo sa pag-build ng communication skills. Okay? Next, na ipapakita sa customer ang makaya i-offer na produkto. Hindi lang isa, kundi yung mga produkto base sa kailangan ni customer. Ito guys, dapat alam mo kung ano ang pwedeng kailangan ni customer. Isa dito ang another product, direction, advice, and goal. Okay? Kung alam mong pwede or related sa needs ni customer, huwag mong ipagkait na i-offer sa kanya. Lalo na kapag meron sa ating produkto. Kung bumili si customer ng chia seeds dahil ito ay nagji-gym or conscious sa katawan, pwede rin siyang offeran ng mga source of protein na nagpapalakas sa katawan. Like for example, ano bang pwede sa mga nagji-gym? Whole almond, alright? Keto,
at marami pa. So mostly, ang nangyayari sa loob ng supermarket kapag ikaw ay nabibilhan o binibilhan ng customer, nakakalimutan agad natin ang pagiging eagerness o pagiging sabik sa customer. Kasi like for example, kapag nabilhan ka ng customer ng 100 grams or 200 grams ng any kind of product, hindi na tayo nagtatanong kung ano pa ang gusto nilang bilhin, no? So dapat maging sabik always. Follow up offer sa customer. So kung kaya mong i-offer ang another item na related sa kanya, wag mong ipagkait na i-offer. So always follow up offer kang customer, no? So next, marunong mag-obserba ng kalagayan or status ng customer para malaman kung ano ang i-offer. Take note, ang pagiging pala-obserba ay nakakatulong upang maunawaan mo kaagad kung kung anong klaseng customer ang meron ka. So being observant is very important, guys. Pag alam pag alam sa kanyang katayuan at pag-obserba sa kanyang kilos o pinamili. So pag nasa operation ka, be observant, guys. Kung nakita mo kung ano ang pinamili ni customer, yun, pwede mo yung pagkunan ng idea or anong pwede mong i-offer sa kanya. Alam mo na kaagad ang iyong magiging panimulang offer o kung paano mo makukuha ang atensyon ni customer. Sa pamamagitan ng pag-alam ng kanyang kailangan, mas madali mong makuha ang atensyon ni customer. Okay? Ang pagiging observant as a salesperson, tayo, ay nakakatulong upang hindi maging kamote o walang alam sa harap ng customer. Okay? Dahil ikaw ay salesperson, merong binibenta, dapat alam mo kung ano at sino ang mga bumibili sa iyo. Para malayo pa lang, dapat alam mo na kung customer mo o naghahanap pa lang. Okay, guys? Next, naipapakita ba ang sympathy sa customer? Ito, speaking of sympathy, sa pamamagitan ng pakikinig ng maayos kang customer. Okay? Suportahan ang opinyon ni customer at sumang-ayon. Kunin ang loob ni customer sa pamamagitan ng pag-offer ng suporta, solusyon, at pagbigay ng advice na makakatulong sa kanya. So, paano may papakita ang sympathy sa customer? Madali lang. Mag-agree ka lang palagi kung meron siyang sinasabi at suportahan ito. Kasabay ng pagbibigay ng solusyon at advice kung ano ang pwede at hindi dapat na makakatulong sa kanya. Gets? So, next, meron ba siyang mga linyahan or tamang explanation kapag nagtatanong ang customer sa produkto? Um, mas nakakatulong ang pagkakaroon ng sariling linyahan o diskarte. Be creative in selling, guys. Okay? Kung alam mong epektibo at nakukuha mo ng maayos sa diskarte mo sa pagbebenta, pwede mo itong gamitin ng paulit-ulit at sanaying mabuti para mas gumanda ang diskarte. Okay? Meron tayong greetings na sinusunod. Ito ay ang healthy morning, healthy afternoon, na pwede ninyo dagdagan at mas gawing creative basta wag lang tayong lumayo sa company. Kaya, kaya, kaya din po tayo gumagawa ng mga linyahan or script para hindi tayo mawala or lumayo sa pag-explain sa customer. No? Gets? Next, pinapakita ang good eye contact kay customer habang nakasmile. Nakakataas ito ng self-confident at nakaka-attract ng maraming customer. Okay? Ito ang first impression ng customer sa atin kapag hindi tayo nagsasalita. Malaki ang naitutulong ng eye contact sa good healthy connection mo sa mga customer. Malayo pa lang ikaw ay nakakakuha na ng atensyon. So, ang good eye contact, guys, nag-boost og customer attraction and positive impression sa mga dumadaan at kumakausap sa iyo. Attractiveness mo sa mga customer ay mahalaga. So, focus. Next, nai-explain ba yung sell the vacation? Ito, guys, na kapag nabili niya ang produkto base sa sitwasyon o obserbasyon na sa customer, napapa-imagine sa customer ang benefit. Ito, take note. Hayaan mo silang mag-imagine sa resulta
kapag sila ay nakabili ng ating produkto. So explain mo lang, let them imagine guys. No? So first, nagagawa mo bang maipakita o maipa-feel sa kanila ang epekto ng produkto mo habang ini-explain mo lang ito? 'Di ba? Sa pamamagitan ng paggawa ng senaryo or eksena kapag si customer ay bumili at kumain ng produkto mo. So, maging positibo sa lahat ng sasabihin at huwag magpapakita ng pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng iyong boses at deliverance ng iyong mga sinasabi, magagawa mo ang iyong gusto. Kung kailangan mong iparamdam, gamitan mo lang ng pagbago ng tono ng iyong boses at maging confident ka at positibo sa lahat ng iyong sasabihin. Okay? Next, gumamit ng word na healthy. Doktor ang owner or diskarte na makakapagbigay positibo sa pag-iisip ng customer. Ito, take note. Hindi mo kailangan magpakahirap sa pag-explain ng benefits or kagandahan ng ating produkto. Kailangan mo lang ng malakasang example na pwedeng gamitin upang maniwala ang customer. So, ah para siyang advertising guys, yung sa TV gumagamit ng mga well-known na tao. Like for example, yung mga shampoo, gumagamit sila ng mga sikat na artista, magaganda, 'di ba? Sa atin naman, yung best example natin is yung ating owner. Sila ay mga doctors, healthy, nagji-gym, 'yon, magaganda yung mga katawan. Yan, pagbanggit ng healthy at doctors ang mga may-ari ay isa sa mga diskarte na nakakatulong upang mas kaengganyo ang ating produkto. 'Yon. Gawing paraan ng pagbanggit ng mga healthy example tulad na lang ng mga doctors at ang ating owner at magaganda ang katawan. Yan. Maging madiskarte sa pagkumbinsi ng customer. Gumamit ng mga source na pwedeng gamitin sa pagbenta ng produkto. Okay? Creative ang kailangan guys. So next, napaparamdam kay customer na important siya at nasisigurado na mapapabalik ito. Take note, create best experience with your customer. So make them feel important. Mag-iwan ng mensahe na makakapagpaligaya sa customer at pwede niyang maging rason para bumalik at bumili ulit sa'yo. So next, ipa-feel at ipakita ang service na satisfied si customer. Sabihin mo lahat ng gusto nilang marinig na makakapagbigay sa kanila ng tiwala upang bumalik at bumili ulit sa iyo. Okay? So next, may ending greetings based sa script. Take note. Importanteng mapabaunan si customer ng magagandang experience at mensaheng madadala niya hanggang sa pag-alis. Pag-iwan ng positibong mensahe sa customer upang mas matuwa at paniguradong babalik ito. Simpleng mensahe na pwede mong sabihin pagkatapos bumili ni customer na pwedeng panghawakan na ito ay babalik at bibili ulit. So, gawing memorable at ang experience ni customer habang bumibili siya sa iyo. Mag-enjoy at ibigay ang gusto ni customer at i-sure na satisfied si customer sa service at experience niya sa iyo. To make them feel important. Kailangan mo lang ipa-feel sa kanila na mahalaga sila sa atin at ang kanilang kalusugan. Okay? Create memories and best experience with them kasi for sure sila ay babalik sa iyo. Okay guys? Next. Ito last. But not the least, marunong sa sales, palaging nakasmile at alam ang golden rule. So take note, meron tayong 4 golden rules guys. Ito ang ask question, what can you offer, sell the vacation, and importance. Dapat meron kayo nitong 4. Okay? Kahit na anong sitwasyon, hindi nagbabago ang pakikitungo sa customer.
Always mataas ang mood at nakasmile na nakaharap kang customer. So, positive vibes, positive looks. Malakas ang dating kapag confident ka at maalam ka sa produkto at mga kailangan ng customer mo. So, kailangan mo lang ng experience. So, paulit-ulit yung nangyayari sa loob ng mall. So, dapat aware ka na kung sino-sino at ano-ano ang mga kailangan ng mga customers mo. So, all in all na ni siya guys, kailangan nasa sa iyo ang pagiging totoong sales. Ito ang magaling sa diskarte at marunong sa lahat. Excuse. Ito ay sa needs ng customer, sa problem solving. Marunong sa sales, palaging nakasmile at alam ang golden rule. Ito, take note, meron tayong 4 na golden rules, guys. Ito ang ask question, what can you offer, sell the vacation, and last is the importance. Okay, dapat meron kayo nitong 4. Kahit na anong sitwasyon, hindi nagbabago ang pakikitungo sa customer. Always mataas ang mood at nakasmile na nakaharap kang customer. Next, malakas ang dating kapag confident ka at maalam ka sa mga produkto at kailangan ng mga customers mo. All in all na ni siya guys, kailangan nasa sa iyo ang pagiging totoong sales. Magaling sa diskarte at marunong sa lahat. Sa needs ng customer, sa problem solving, sa advice na pwede mong maibigay at ibigay sa kanila, at syempre kung anong pwedeng best na i-offer mo sa kanila. Okay guys? So, yun lang guys. Um, Yun lang guys, sana naunawaan ninyo at may natutunan kayo sa sales training natin today. And guys, focus kayo sa pag-develop sa product knowledge guys at skills sa pakikipag-usap sa mga customers. Stay focus lang palagi sa pag-develop ng positive attitude. Okay? So, thank you guys.